First John chapter 2 verse 18. Dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. Sa Tagalog po ay, mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Kristo. Ngayon ngay marami nang lumilitaw ng mga kaaway ni Kristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Magandang araw at tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang Antichrist. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw ay Pastor Russell Ocampo ay the Antichrist was mentioned only in 1 and 2 John o 1st and 2nd John. Ang idea po ng Antichrist ay makikita natin doon na sa sulat lamang ni Juan na 1st John and 2nd John sa bagong tipan po sa New Testament kung saan ipinapakita niya po na yung mga maling turo na kumakalat sa mga komunidad ng nating mga Kristiyano. Ayon po kay Juan, yung mga Antichrist o Antikristo ay nagpapakita ng kanilang sarili sa pamamagitan ng pagdinay sa tunay na pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo. At yung ganitong mga idea po ay isang malinaw na tanda ng pagkakaroon ng spirito ng Antikristo. Sa pamamagitan po ng mga sulat na ito, pinaalala po ni Juan sa ating mga mananampalataya na mag-ingat at manatiling tapat sa mga turo ng Kristyanismo. Ang natutuhan ko lang po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Antichrist lived in the 1st century. Ang mga Antichrist ay hindi lamang isang malayong pangyayari sa hinaharap, kundi may mga taong nagpapakita ng spirito ng Antikristo noong unang siglo pa lamang ng Kristyanismo o doon pa lamang sa panahon nila John, Peter, Matthew, Mark o sa mga disipulo ni Kristo, yung mga panahon na narito pa lamang ang ating Panginoong Kristo sa lupa o kamamatay niya pa lamang basta nung first siglo o first century. Yung mga Antichrist po ay hindi pala isang tao, kundi yung mga pwersa po sila na kumakalat ng kasinungalingan tungkol sa ating Panginoong Kristo. Tulad po ng pagtanggi nila ng kanyang pagka-Diyos o yung idea na siya ay hindi tunay na Misaya. Sa ganitong paraan po, pinapakita po ni Juan na ang espiritu po ng Antikristo ay hindi dapat hintayin pa sa hinaharap, kundi naroroon na at nakikita na sa mga maling aral at pagtanggi sa katotohanan ng Kristyanismo. Kasi lahat po ng mapapansin natin sa lahat ng katuruan na ini-spread ng mga maling balita na ikinakalat ng mga Antichrist ay tinatanggal nila na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo at siya ang tagapagligtas at sinasabi nila o kinakalat nila na ang ating Panginoong Kristo ay hindi siya yung nagbigay sa atin ng salvation. Tinutulisan nila lahat ng katuruan ng ating Panginoong Kristo nung na ipinamahagi niya o itinuro niya nung siya pa lamang ay nabubuhay o narito pa lamang sa lupa, which is mali. Kasi alam naman natin lahat na sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo at sa pamagitan ng angkin niya sa kasalanan natin at pagtubos niya sa kasalanan natin doon sa krus ng Kalbaryo ay tayo ay naligtas. Kaya itong pa lamang po sa mga pagpapakatotoo niya nung narito siya sa lupa sa mga ginawa niya, pagpapagaling, mga gospel na isinare niya sa ating mga tao. Doon pa lamang pati sa mga nakasulat sa Genesis, sa mga Old Testament, makikita natin doon yung pagpapakatotoo na wala pa man yung New Testament ay narito na ang ating Panginoong Kristo sa mundo. Siya ay Diyos na, hindi pa lamang siya naisisilang. Hindi lamang po. Ang natutuhan ko naman po sa mga katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the Antichrist is not to be feared. Hindi po dapat sila kinakatakutan. Hindi dapat matakot tayo mga mananampalataya sa mga maling guro o sa mga bulaang propeta o sa mga sumusulungat sa katotohanan ng Ebanghelyo. Bagamat maraming huwad na guro o mga bulaang propeta at na pagsubok yung mga dumarating sa ating mga Kristiyano, pinapaalala
paalala po na ni Apostol Juan na yung mga mananampalataya o tayong mga mananampalataya ay may likas na lakas at kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, na tangi siya yung may kapangyarihan magtagumpay laban sa kasamaan. Ang ating Panginoong Kristo lang yung may authority sa lahat, pati sa buong mundo. By His death, na-conquer niya yung kamatayan, at yung ating salvation ay naibigay na sa ating mga tao. Kaya magtiwala po tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos at sa kanyang mga pangako ng kaligtasan o salvation. At habang maaga pa, repent and turn back to our Lord Jesus Christ. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.